magka-grab lang siya pero parang pinilit siya ni Archie na sumakay na. Tinawag si Sanyang malandi. Kasi nga. Tinawag si Sanya na kinikilig. Okay, Yes, mga ganyan. Oh. Nabibigla ako kami. Kasi live na naman po kami rito dahil at 51 days na lang before Christmas. Diba? Kami muna ngayon. Na-delay na naman ang flight ni Mr. Fu. Nagkamali ng booking. Nagkamali. Ng booking. Hindi kasi nakabook kay professor. Kaya kami, masaya naman, di ba, mga Marites? Kada mga latest. Actually, mas exciting pa yung pinag-uusapan natin kanina. Exciting to, mga Marites. Ito na naman po, Lourdes naman. Live na naman po. Party muna ako sa inyo. Good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean, Junardo. At ako po ang inyong unbearable professor. Ay, ang saya talaga. Sana mamaya banggit namin kahit konti lang yung pinag-usapan namin. Okay. Ang tandabos! Baka ito na yung last mo. At syempre po, ang inyong PhD, Rose Garcia. And welcome to Marites University! Ayan. Masaya lang. Syempre po, nagpapasalamat po kami sa ating mga kamarites na patuloy na tumatangkilik sa Marites University. Kung bago pa lang po kayo sa MU Entertainment Channel, don't forget to like, share, and subscribe para hindi niyo ma-miss ang ating weekly episode at iba pa nating showbiz-related content. Sabi nga sa MU Entertainment. O, ayan yes! Di ba, mga Marites? Ang saya namin dito ngayon. Basta showbiz-related lang. Showbiz-related lang po, ha? Don't worry about it. Basta happy lang tayo rito, mga Marites. Ito na po ang isang linggong Chismis! Brought to you by Brought to you by MU Entertainment Channel. Correct, ito. Donnie Pangilinan at Bel Mariano, pressured sa bagong series. Proper nitong pressure. Kasi malapit na, hindi ngayong November na yan. Kung hindi ako nagkakamali. November 15 ba? I-airy na yung yung November. How to spot A red flag. Oo, nasa view natin, sa platform na view, mapapanood yan. Kaya siyempre, iba na ang platform, wala na mga TV na ano. Late yan eh. Kasi parang i-experimentahan muna nila kung magkiklik sa ganung platform bago nila ibabalik sa mainstream channel. Diba? Ang ABS kasi, mas madalas, Sa tinatapos muna sa streaming. sa ibang online streaming. Oo, tama. Tapos pag nagkiklik, yon, wais nga kasi nadudoble-doble yung kita nila. November 25 November 25 yan. So, noong November. Kaya medyo may pressure daw kasi, diba, sa tagal na, malakas nga naman yung pinanggalingan. Ano na pinanggalingan nila? Can't Buy Me Love. O, diba, na nag-Netflix pa yun. Tapos, emote-emote. Nagkaroon din ng mga kanya-kanyang solo-solo chucho na hindi masyado yatang nag-click as solo artist sila, di ba? Although si Belle, nakapag-concert, nakapag-release ng kanyang album. Si Donnie, nag-movie, pero hindi rin masyadong nag-click ang pelikula, ganyan-ganyan. Kaya parang, shock! Nadagdagan tuloy ngayon yung pressure di umano na kailangan mas malampasan nila or mapantayan man lang daw yung Can't Buy Me Love. Kaya aligaga sila ngayon sa naghabang sinushoot nila yung mga eksenang. Kasi doon sa Can't Buy Me Love, aminin na natin, parang natabunan sila. Parang natabunan sila somehow nung maton, nung kay Marisa tsaka kay Anthony. Jenny. Kasi yung kilig, napunta yata doon. Yung mga eksenang kakilig-kilig sa dalawa, parang hindi masyadong kinagat at napag-usapan. Kaya may pressure daw na kung paano yun aayusin. Piling ko naman to mukhang kilig kasi How to Spot a Red Flag. Parang medyo light lang siya. Kung pagbabasihan ko yung title, di ba? Yung Can't Buy Me Love kasi, serious eh. Di ba? Na may mga patayan, may ang pinapanood ko talaga doon. Siyempre, given na Don Bell, pero parang matinaabangan mo na yung kung anong mangyayari. Yes. Kung sino talaga yung killer. Di ba? Aminin mo. Yun, totoo.
Totoo naman. Kaya siguro may pressure sa dalawa nag-click ngayon. talaga yung maton Yun. doon. Doon pinanganak yun eh. Parang Correct. nawalay na yata. At nagtuloy-tuloy. Grabe ang maton? maton. May chika nga na sila na eh. May Diba? chika nga na sila na. Oo, Na ayaw pa umamin. Yes. Ano ba nag-react ng jowa? Yung ni Talaga Anthony. nag-react ang jowa noon pa. Oo. May mga series na siya na mga Mga post. Oh, di ba? Napuntang biglado. So, yung po yung Marisyon tsaka Anthony Jenny. Yes. So yun ang may pressure dun sa dalawa kung paano aayusin. No? So, ako naman positive naman ako natatangkilikin pa rin ng Don Bell to Correct. How to Spot a Red Flag. Mas medyo lang ako kasi syempre aminin na natin between Netflix and View, parang mas maraming Netflix. subscribers ang Netflix. Netflix. Although At mas malaki pati. Although mas mura ang View. Oo naman. Yun. Yun lang. Oh, sige. Abangan po natin yan, November 25. Yes. Yun. Okay. Ito mga kamalites, Elena Darna, binara ang netizen na nag-comment na baka may chapwera si Elias. Yes, Kasi Petsy. naman itong mga netizen o kung sino man nakakalorke. Kung ano-ano na lang yung Oo. kinakabit na issue. Saka ang hilig-hilig nila magsipag-react na nonsense, no? Anyway, ayun nga. So si Ellen kasi, si Derek ang nag-post nito. Ang pinost niya. Nag-post si Derek ng, ayan, sakto. Yan yung post ni Derek, parang karga-karga ni Ellen ang kanilang baby girl. Tapos pinipicture ni Derek. Kasi di ba, until now, hindi pa nila pinakita yung face Wala pang na face baby. Wala pang reveal. face reveal. Pero tinan mo, parang ang puti-puti ng baby, di ba? Ang cute. Oh, yeah. Tapos sa comment section Gwapo-gwapo ni Elias, oh. pakibalik, sa comment section, may nag-comment. May isang netizen na Na sana sabi, daw, wag may chapwera. kaya naman wag Yun ba yung bago natin yung stream? Elias. Elias. Ah. Kaya ang sagot ni Ellen. ni Ellen, asan ba? Parang ang sagot ni Ellen, mag-isip-isip pa. Sana mag-isip-isip Sana ka rin. mag-isip-isip ka. Parang Yan. gano'n. Samantalang kung tutuusin nyo, nung nag-baby reveal sila Ellen at si Derek, nandun na si Elias sa picture. Kumbaga, pwedeng Alam na nila. pwedeng kung silang baga. tatlo lang, o pwedeng yung baby lang. Ayan, oh. Pero Galing-galing nandun na si talaga ng bago Elias. nating Tapos streamer. may post pa nga si Ellen na ina-appreciate niya si Elias kasi parang may ginawa si Elias, painting yata o drawing, kung tama ako, na parang gift niya para sa kanyang kapatid. So, may talaga, Oo. talaga naman kahit ikaw siguro yung artista, Magre-react papatol ka. eh. Yeah. Oh, yeah. Ako, may dagdag ako dyan kasi yung kapitbahay nila sa Ayala, Alabang. Oh, di ba? Kapitbahay. Nagchika na very Parating ka na proud na dyan. dahil tinatanong, kinuha kasi siyang ninang. Ay, Nitong anak nila Ellen tsaka ni yayamanin. Papa Derek. Tapos sabi ba, hindi pa mangyayari daw binyagan this year. Baka next year pa kasi gusto nila pag medyo malaki-laki na yung bata at may mga reflexes Ayan, na nagre-react na sa mga inaano na mga tao sa kanila. Tapos naging proud, naging punta yung usapan nga doon kay Elias kasi sabi, proud sila na inaalaga na talagang tinuturing na talagang kapatid na kapatid at poprotektahan daw yung baby girl Oo niyang kapatid. naman. Of course. Di ba? O Nina, hindi ko babanggitin ang pangalan mo pero alam mo na kung sino ka. Di ba, Mama? Mama talaga tawag ka. Oh, ito, okay? Oh, sige ito. Ito ang lovers na si Kylie Alcantara at Kobe Paras magkasamang namigay ng tulong sa Albay. Yes, at doon nila ni-reveal namin na sila na. Oh, ano pa bago-bago ano ba ba itong cool? Ano ba kailangan para... Kailangan nagagalit sa bibig nila eh. Ito may bago naman sinabi si Kobe na dating pa lang sila. Hindi namin na ni Kobe. Oo. Ano ba yan? Inamin na ni Kobe. Sinabi na ni Kobe they are in a relationship. Ano kay... Kanina lang sa balita Kanina lang ni ba? Tita Mel. Sa 24 oras. May video nga ako halik na halik si Kobe kay Kylie, no? At Oo. ituloy mo yung kwento mo kasi Ayan, diba? tatlong bayan sa... Albay. Bayan sa Albay ang pinasyalan nila ay binigyan nila ng tulong dahil nga si Kylene ay Taga-Albay. Taga-Albay. Yes. Yun, talagang non-stop sila. Miski kararating lang sa airport, dumiretso agad sa isang bayan, then sinundan ng isang bayan, tapos next day yata mga gano'n. Tapos, Tapos, may eksena sa simbahan. inyatang netizen na nagpapaselfie. Gusto magpa-selfie. Meron Ah, netizen oo, na gusto binawalan ni magpa-selfie. Kobe. Oo. Binawalan ni Kobe. Dahil nga Sinaway. nagdadasal sila. Yes. Yun. Talaga overprotective si
Si Kobe kay Kylie. Yan. Di ba? oo. Wala akong trabaho si Kobe. Meron na siyang kasi meron siyang kontrata, di ba, sa mga pinanggalingan Oo. niyang At may segue nga lang ako dyan kasi paring Benji Paras, nagpo-promote ng mga ketchup, mga ano yun? toyo, mga chucho. Nagpadala siya Condiments. ng mga condiments, mga box. Pinadala niya, kinuso kasi nag-request sa kanya si Kobe. Para diyan sa mga Bicolano rin. Kaya nagpapasalamat Oh, din tayo. ang dami-daming oras si Kobe para kay Kylie. Ay, ganun talaga Diba? pag in love. Ganun talaga pag mga sumula. Oo. Halos Sabagay. halos di na maghiwalay. Oo. Pag naghiwalay, Yun na. chat Ay, agad. Diyos ko, Oo. basta- Nag-unfollow muna. Grabe or ka, what. Pero oo. feeling ko, since bago pa lang umamin, mga 3 months pa. Usually 3 months ang 3 months ang parang honeymoon na period. We'll just see. Wait and see na lang tayo, mga marites. Pero huwag naman tayo ganyan. Diba? Baka Naman, ngayon lang hindi. natin nakita maligaya si Ako, Kailin hindi, eh. ko yung 3 months kasi. At eto ako lang to Base sa experience Hindi ko sige na. Pag nag-jowa kayo, sa umpisa, yung 3 months, parang halos di kayo magkahiwalay. Yung yun yung parang sobrang happy time. Against all odds. Oo. You and me against the world. Mga ganon. After 3 months, parang medyo nare-relax na kayo, komportable na, medyo tapos na yung mga best foot forward, Ayan, may mga oo. ganyan. Then eventually, parang, ayun na, casual na, Pero hindi naman. Pero Pero hindi naman ibig sabihin, it lessened the love. Yes. Yun lang, yung bang alam mo yun, yung parang, di ba Gracie, you should know. normal yan sa tao eh. Oo, mereseng ang boy to girl, boy to boy, girl to girl. May mga ganun eh. Ba't wala, 3 months nagtataka ako. talaga. Nagtataka ka saan? Ba't walang recess na sa line-up? Ay, oo nga, no? Di ba? Parang Uy, binabawalan. wala nga. Hinabaan nyo lahat. Dire-diretso kami yata. Oh. Ay, nako. Kailangan ka dyan. After Nino yan. Ay, nako. Di ba na? Sabihin nyo na lang. But anyway, yun nga, sa relasyon ngayon ng dalawa, at casual, alam naman natin, parang given na, iniintay na lang natin na manggaling yung pag-amin. Ay, at least inamin na masaya na tayo. At marami silang following, ha? Maraming mga sumusubaybay sa kanila at kinikilig pa rin. Oo. Tsaka yung number one na nila, di ba? Videographer, press release, publicist, si Glenn Redondo. Ay, talaga. Na taga Bicol din. O, alam Kaya mo na. number one talagang nakatutok. Parang detalyado lahat yung kanyang 24 oras. Oo, di ba? Ay, grabe. Paano ang trabaho sa halagang? Malay natin. So yun po, sa mga kapwa natin Oragon dyan, salamat. At natuwa ako dun sa gesture na sinasaway niya habang nagdarasal. Tama lang naman. Okay. Protected si Kobe, Oh, nakita ko. parang na Huwag lang maging over. Naanoan ako sa May recess. chance. Wag Pero sabi naman. mo, Ako, 3 months, so malay mo. Parang hindi na tayo pinag-recess. Dire-diretso na lang kung Sige na, yung go! gusto nyo. Go lang! Magbibigay sila ng gossip na kung saan. Okay mga kamarites, ito ibalita naman natin tungkol kay Ding Dong Dantes at Marian Rivera. Nagpa-Halloween party. At kaugnay niyan, Alexa Ilacad, niregaluhan ng Lalabubudal. Labubo! May lalakad dyan. Labubudal. Di ganawahan siya ni Marian. Marian, tama ba? Tama. Yes. Betsy, go! Ayan, ito yung picture. Naging parang bumalik muli kasi si Ding Dong, kilala ko yan na napaka-fan ng mga Halloween characters. Pati pag Halloween talaga, nagpapaparty yan kahit nung binata pa sa bahay niya. Tapos sineset upan talaga na parang Halloween, mga Halloween decor, mga nakakatakot na So, Andiyan din yung dalawa, parang na tuloy-tuloy actually, huminto yan for a while. Hindi siya nagpapa-Halloween party. Tapos ngayon, parang ibinabalik Binalik. niya kasama Ayan. kanyang, of course, misis Mga kaibigan. na si Marian Rivera. At sa nakita ko, ang mga invited niya ngayon ay mga Mga magjowa. Mga magjowa, oh. totoo naman, mga couples, yan, like sina Paul Salas at saka si Mikey Quintos. Si Raver, tsaka si Julian. Who's this? Isabel Ortega and Miguel Tanfelix. Ito Nagulat nga ako na andyan din dyan si Roger na close pala sila at saka si Dayan? si Dayan. Oo. Then kasi yung the rest mga nakakasama ni Dong, ni Marian, basically sa All Out Sunday, so yung mga gano'n. Yung Bianca and Ruru, of course. Nandyan din, I think, sila Carlo Gonzalez, pinsan ni Dong. Yan. Then, parang nakita ko, masaya sila, natuwa syempre itong mga to. Na-invite sila sa bahay nila yan. Tapos, meron ding
live band na kung saan si Marian nga kunwari ang saya-saya na kunwari Kumakanta na All By Myself. nagli-lip-sync lang si Julian. Yeah, napanood ko yun. Nag-viral Ay, yun. tuloy mo, go. Oo. Oo. Yun lang napanood ko yun. All By Myself yung kinakanta. Okay. Then May after converse that, singer naman si Ano ba? Yan, di ba? Oh, tapos si Recording Alex- artist siya, di ba? sino? Si Yan. Oo, recording- of course. Sabay-sabay tayo, di ba? Then Ayan, yeah. Then si Yeah. Alexa Yes, Ilacad, alam naman natin, sobrang fan talaga siya ni Marian. Ever since talaga, very proud siya na sinasabi na idol niya si Yan. At yun na nga, niregaluhan siya ni Marian ng labubu, I guess. Hindi lang labubo, I guess labubu to, di ba? Oo, labubo yan, oh. At saka, kasama to, ito yung ine-endorse niya kay ine-endorse niya. Yung cafe? Yung Lux. Hindi, ang Then, ine-endorse niya, alam ko yung, yung Lux White? no sunblock. Ah, Ayan. okay. Anyway, ayan, sabi ni Alexa, I have the best idol in the world. Ayan, thank you Ate Yan, you made me the absolute happiest. I won't forget this sweet gesture of yours. Grabe ang kilig ko, I love you po. Alam mo to si Alexa, nakakatuwa, no? Pag talagang nag-comment siya, nag-appreciate siya, lalo na anything to do with Marian, kitang-kita mo sa kanya talaga yung pagiging fan na... lumalabas Oo. talaga. Tapos sobrang happy siya, kinikilig na naalala siya nung kanyang idol. So, doon niya sa okasyon. Hindi. Kasi Hindi wala sila- si KD Hindi sila eh. kasama doon. I think may mga personal na pinadalan si Marian ng ilang mga gift. Kasi yung mga nandun sa invited niya doon sa Halloween party, lahat sila I think umuwi na may something din na Ayun ganyan. na. Basta ako naliw Saray, ako doon. diba? Naliw ako doon sa nag-viral na kumakanta ng All By Myself na Oo. nililipsing talaga niya. Babato-bato pa ng Oo, mic. tapos bigla nakita ko na lang si Julian pala yung bumibirit. Katuwa. Oh, basta recording artist din naman siya. Oo, sabay-sabay. Oo naman. Oo. Okay, ito naman mga Marites. Chelsea Manalo, kabog ang Halloween costume sa Mexico. Malapit na rin yan. Ayan, malapit na yan. Miss sa Mexico, Universe. Miss Universe. Sa may November 15 ba, mga tsura Miss niya, no? Universe? Mexico. Kailan? November 15 ba o 13? Hindi ko na rin maalala. Ayan, ang O, kanyang nandun na ano. sila Jonas nakita ko. Ayan ang kanyang costume. Ayan ang costume. Bang. Diba? Kabog ba? Nangabog din. Oo, di ba? Pero, Hindi siya matalo dyan, manalo siya dyan, di ba? ay, ang taray. May emote lang. Oh. Yun lang Tapos, naman, para malaman nila na talagang lumalaban. Oo. Pero Pero sabihin nilang yung skin niya is Oo. first time niya Na pinadala ng ganyan, Philippines. Yes. I-segue mo na rin yung hindi naman na-disqualify. Hindi ko, ma'am, ano Umatras, nag-back out na si Miss Panama. Tama ba ako? Sino ba? Hindi ko Si alam Miss eh. Panama ba yun? Hindi, Miyamar sa Miss Grand International. Iba yun. Oo. Dahil nag-away sila nung roommate niya, yung Dominican Republic. Ano ba yun? O, di ba nagpalabas ng statement ng Miss Universe na Oo, wala umatras na na ba? siya. Isa sa mga mahihigpit doon na kalaban. Yung current nating Miss Universe, Miss ano ba yun? Panama ba yun? Nicaragua, yung hindi, hindi. man lang yata binigyan ng welcome sa bansa nila. Ay, kasi na nga, first time na nanalo yung Nicaragua na Miss Universe. Basta ngayon, yung may Binigyan ng Philippines. Ha? Sana Philippines na lang ang nagbigay. Nagbigay dito tayo nung pumunta siya. Doon kaya, no? Sa Kay Nicaragua. Nicaragua. Binigyan nito sa Miss Nicaragua. Nicaragua. Dito Dito sa ba MOA. ginawa? Hindi. Nung pumunta siya, dumalaw sa dito para doon sa Miss Oo. Universe. Mas winelcome pa siya dito. Oo. Kaya nga sabi niya, mas okay pa sa Philippines doon kaysa sa sa Nicaragua Nicaragua. kasi hindi. siya binigyan. But Hindi. anyway, Ayan, malapit ayan na na. yan. November 16 sa Mexico. Pero ang laming bansa kasi, 130. So may isang nag-back out, 129 pa rin. Tapos iba ng format. Pagkatapos nila, 30. May binago na Top format na 30. naman, di ba? Pagkatapos ng Ang 30. dami nga ngayon. Oo nga, ang dami palang bansa. Pinakamarami yata ngayon, 100 something class. Kasi before, nasanay tayo mga 80. 80, yes, Yeah, mga oo. ganon. Pero anyway, good luck sa'yo, Miss Chelsea Manalo. Mas bumagi ba sa kanya? Oo naman. Di ba? Mm-mm. Okay naman, di ba? Oo. Okay, ito po, malungkot na balita po naman tayo. Dahil si Maita Sanchez, sa po dating beauty queen tsaka artista, di ba? At Yeah. pumanaw na sa sakit na cancer sa edad na 55.
asawa ni dating Asawa po Governor yan ni dating Laguna Governor. ER. Hersito. Merong, Endometrial ayun, cancer. endometrial. Bata pa, Ano yung no? uterus 55. ba? May connected sa doon, di ba? reproductive, syempre. Oo, na naging governor din. Ay, naging mayor ng Pagsanhan. Mayor ng Pagsanhan. Naging mayor ng Oo. Pagsanhan. Yeah. Beauty queen artista, yeah. Ilang beses din natin siyang, ako personally, Yeah, naka-usap, Oo, di ba? nagpunta dun sa Sa Pagsanhan. Oo, yeah. shooting the Rapids. Chucho. At saka yung mga anak niya, yung lalo yung sumasali sa mga... Pageant. Pageant. Oo, di ba? Okay. Nakikiramay po kami sa mga naulila ni Ma'am Maita. Ang balita ko, ang wake niya ay sa mismong mansyon nila doon sa Pagsanhan. Oo. Dinadagsa daw talaga ng mga Oo, siyempre naging mayor. lamay, paying respect, yon. Okay, ito naman po, on the lighter side, ito, Herbert Bautista at Barbara Imperial, approved kay Tita Annabel para kina Rufa Gutierrez at Richard Gutierrez. Yes. Wala nang duda. Prof. Sa birthday ni Tita Annabel nung nakaraang linggo, eto na. Siyempre, parang confirmation na rin po yun na bisita doon sa Herbert. Siyempre, kanino pa ba nalilink sa Herbert kundi kay Rufa at si Barbie Imperial kay Richard Gutierrez. So, yun lang. Masaya na siguro si Tita Annabel, unlike before na alam naman natin na sa bawat kibot ng kanyang mga anak, especially kay Rufa, di ba, lagi siyang may sinasabi, lagi siyang may hindi ko talaga makakalimutan yung talagang halos nanawagan si Tita Annabel sa lahat ng mga kaibigan niyang politiko para safely makabalik from Istanbul, maiuwi niya si Rufa, di ba? Dahil yun na nga yung mga time na balitang binubugbog, nasasaktan, kinukulong sa aparador, etc. Talagang ginalugad ni Tita Annabel yung mga connection niya para safely makarating. And ngayon, yun na, sa birthday. Kita mo kahit nung nag-birthday si Barbie, pinuntahan, sinamahan pa niya si Richard. So yun lang, masaya lang. Nag-birthday si Barbie. Nung nag-birthday si Barbie, pinuntahan nila ni Richard. Kahit after nung ilang days pagkatapos mailibing yung kanyang manugang, Yeah. na di ba nung namatay din sa cancer, Si Alexa. sinamahan niya si Richard para sa birthday ni Barbie. So, yun na yun. Okay. Hindi na siya nangingialam, masaya na siya. O di ba, Tita Ina, busy rin sa pangungulekta ng mga labubo dolls. Ano ba yan? Lalabubo. Satisfying her inner child. Naku, masyado kasing topic Wala ngayon pa ng tayo, inner di ba? child. Oo, di ba? Oo. Okay, mga mante, sa Bate Chikap, ang susunod natin item ay ating Chikap the Week brought to you by Ugbo 24/7! Sa ating mga kamarites na nais matikman ang kanilang masasarap na pagkain, maaari kayong umorder online sa kanilang website na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Yes! Dahil mga kamarites, never ninyong pagsisisihan ang Ugbo 24/7 dahil siguradong solve ka dito. Napuntahan ko yan sa Tondo. Okay, ito po. Bea Alonso, sinisisi sa issue ni Narita Daniela at Archie Alemania, PhD. Ayun na nga, kaloka, di ba? Kasi nga sinasabi na nangyari yung kasong itinasampa ni Rita Daniela against Archie Alemania. Nagsimula daw ito dun sa ginawang party ni Thanksgiving. Bea para sa mga taga Widow's War. Na kumbaga ang saya-saya nung ambience nung party. Sobrang kumbaga good vibes lang. Ang balita ko, parang medyo late yata na dumating si Rita. Galing yata si Rita sa taping din o sa ibang racket siguro. At ang kwento, parang medyo sexy. Pero alam naman si Rita, di ba? Very voluptuous talaga. at saka hello. Gifted talaga ang lola Yes. mo. So, ito ngayon, naglalabasan to. Kesyo, sa party pa lang, syempre, mga nakainom, mga nakainom talaga. Syempre, So, si party, Archie yata, siguro, baka Drink or two. baka na-attract kay syempre. Rita kasi nga sexy yan. So parang doon pa lang daw di umano ay parang siguro si Archie may mga hirit na, parang ganon. May palipad hangin. Baka may ganyan. Then anyway, yun nga, yung after, katulad ng isiniwalat naman ni Rita sa kanyang, ang tawag sa ganun? Complaint or affidavit or whatever affidavit, dapat magka-grab lang siya pero parang pinilit siya ni Archie na sumakay na, ihahatid na. Dahil pareho naman yata sila ng way.
To make the long story short, pumayag si Rita. Yun naman ang sinasabi ng ibang mga netizen na sana hindi na raw sumakay, nagpahatid kasi kung considering kung sa party pa lang ay may mga, kumbaga siguro May mga medyo- pahaging na. Oo, ganon. So itong si Bea naman ngayon, sinisisi ng mga netizen. Kakaloka talaga itong mga netizen. Na kumbaga, sana daw hindi na nagpa-party. Kung di daw nagpa-party, di sana raw. Walang ganyang issue o kaso. Kaloka. Kasalanan pa ba ni Bea kung siya'y nagpa-party? O yan, yung mga inuman na yan. Maraming masama nangyayari dyan. Dapat ilimit ni Lord Diyos me, talagang dinidiktahan pa kung paano private nga yun eh. But to be honest, it happened yung mga party, hindi mo pwedeng pigilan yan. Ngayon, kung ano yung mangyayari out of that, Hindi mo na control. walang control kahit sino dyan. Yes. Anyway, ayun na nga. So parang si Bea din, balita ko, parang siya din siguro na feel bad dun sa nangyari. Then, okay, fast forward, di ba pareho silang part ng Widow's War. Ngayon, sinasabi, dapat, kasi ang Widow's War, in all fairness, maraming sumusubaybay kasi very interesting naman talaga. Sinasabi na hindi na daw ma-extend. May balita. Hanggang December na lang daw talaga at I don't want to say ikakat kasi baka hindi ko Baka alam magtatapos na ikakat talaga. ba? Baka naman talaga magkatapos na talaga. Hindi din tayo sure. O baka naman may mga umaasa lang na mag-extend to hanggang next year. Pero iingay, no? Pwedeng ganon. Pwedeng ganon. Pero yun nga daw ay hanggang December na lang at sinasabi rin na hindi na raw babalik ang karakter ni Rita. Kasi Although nauna nang chinugi si Archie. nauna talagang sinugi. Kasi tingnan natin, nung nangyari tong, let's say, quote and unquote, scandal na sinasabi na to, nag-complain yata si Rita. So, nalaman siguro sa set, nalaman sa production, parang kinausap siguro si Rita and right away naman, dahil nga doon sa pangyayari, may complaint, tinanggal si Archie. Matagal na una na kasi natanggal si Archie sa show. Then, eventually, I think kinausap si Rita and everything. Siguro akala hindi na talaga magko-complain o magpo-file para baka akala okay na kahit pa paano nagkasorihan na. Baka ito. Kasi hindi naman natin alam yung totoong pangyayari at namagitan. Pero sa pagkakaalam nga natin, si Rita rin nawala rin. Kamakailan lang no, nawala na din siya sa Widow's War. Tapos, marami nag-expect na babalik pa yung karakter niya. Kasi bongga yung karakter niya dito, di ba din? Pero yun ang balita ko ngayon, daw ay hindi na daw babalik. O, ganyan. Tapos, so parang siguro, parang nabahira ng mga ganitong issue, scandal. Kaya parang ang dating, might as well i-end na kaysa siguro i-continue. So parang ang nangyayari tuloy, nag-domino effect na. Si Bea na nababas na ang kumbaga Malinis naman yung intensyon. Good ang intention niya to mag-party, pasayahin yung cast. Unang-una, sabi nga ni Bea, naging close na rin sila. Matindi nga kayo magiging close ang location nyo sa Las Casas at nag-i-stay kayo dyan, let's say 2 days or 3 days na. At saka na nabigay pa yata ng mga envelope, red envelope si Bea sa mga staff. Hindi naman din ako magtataka. Pero, ibig ko sabihin, napaka-good intention niya, pero nahaluan ng mga ganyan. Nababas pa yung tao dahil dyan. Binaron na yata ni Bea yung mga post niya tungkol doon sa party na yun. And plus, meron pang isa. Meron pang isa. About Bea. Bukod sa nababas siya dito ng ilang netizens na parang ano naman ang kinalaman ng tao. May nabasa nga. Meron din na binabas din siya at kaya daw tinanggal na ni Bea yung kanyang post. Dito sa part na to, parang medyo naging lalaki ba sensitive yun? ba? Sensitive, or medyo naging siguro nga that's the word na. Si Lyle Menendez. It's a case sa kaso America. US kung saan magkapatid sila. Ito refresh lang. I think it happened 2000 something. Basta pre-pandemic pa to. Medyo matagal na rin. Pero matagal na, bata pa sila. Matagal na rin. Kasi nabasa ko yung kaso. Diba? Yes. Asan yung ito yung lalaki? costume na ginamit niya nung undas. Nung Kasi Halloween party. ang naging inspirasyon niya dyan, yung Lyle Menendez, isa sa mga brothers na pumatay ng sarili nilang parents sa Amerika. Yeah. I think anong pa to kung di ako nagkakamali, 2000, medyo matagal na rin dahil bata pa nga sila. Bata pa
sila kasi nagko-complain itong magkapatid na Wag silang- minumolestya sila nung sarili nilang tatay who happened to be a record producer na kilala sa music industry. Tapos, nung kinasuhan sila dahil napatay nilang, na kinukonsinte lang di umano ng nanay. Kaya pareho nilang pinatay yung magulang nila. Yes. Tapos nahatulan sila sa Amerika ng habang buhay without parole. Kaya lang nitong sinasabi ni PhD na ngayong early, itong mga mid Kasi 2000 ngayon- something, parang gustong i-reopen yung case gawa ng yung dating member ng Menudo na si Roy Rosales, nag-reveal din na maging siya ay minolestya di umano nung parents. tatay nung dalawang magkapatid. Tapos umaapila sila ngayon na yun nga, ma-open yung case, mabigyan sila ng, Probation. Ma-focus yung mapag-usapan i-issue ulit. dun sa i-issue ng sexual abuse. Oo, saka yung ano nila na parang kaya nila nagawa yon kasi nga Minomolestya oo, sila. kumbaga parang pagkatanggol na rin, depende sa sarili nila. Kaya nadama yung nanay Murder kasi daw, murder. 1989 pa, tama. Oo. Bata pa sila Tama, dyan. tagal na yan. Kasi mga nasa 40 plus na itong mga magkapatid na to eh. So, oo. Parang i-reopen yung binaba case. si, Kaya binabash Kaya kasi binaba si Bea kasi ang ginawa niyang costume, ayan, as nakaganyan Lyle siya. Menendez. Na may ano pa, may shotgun, Armlings shot Oo, ba yun? shotgun. May So, hawak-hawak ang ano siya. ni Bea, ang caption pa niya ay, just call me Lyle, something like that. Yeah. Nabinura naman niya agad kasi nga lumalabas na rin po ito sa Netflix ngayon, nagkaroon ng series itong kaso ng Menendez Brothers na to. Siguro na-inspire itong si Bea kasi hindi niya siguro alam yung punot dulo ng usapan. Pero sabi nga natin ngayon, ito, nakakulong pa rin itong dalawa, pero may posibilidad daw na ma-reopen base na rin doon sa mga naging testimonya kasi sabi ng isang lawyer na nagpetisyon na i-reopen ito na posibleng may iba pang Documentary raw niya. may iba pang biktima itong tatay nila na nangmolestya sa kanila Ayun, nung documentary daw, hindi siya series. Ayun. Lumalabas sa Netflix ba araw. Sa to? Netflix, Yeah. oo. So, kumbaga parang na-inspire daw itong si Bea. Pero ang Tapos pogi-pogi niya. parang nabasa ko rin, hindi ko lang sure kung, Alam mo na yan. kung accurate ba yon na galing talaga kay Lyle. Nasabi niya na wag silang gawing costume Yan, hindi ko alam for yan. Halloween. Kasi hindi sila characters, Yun. but real persons, real people. Oo naman, Ganon. di ba? Hindi ko lang sure kung how legit kasi 'di ba nakakulong and everything. Pero may ganong statement. Di umano na ano. So, Pero agad nakakagulat naman din. binura ni Bea yan. Pero nakakaloka dito kasi may mga nabasa ang comment dito, Dina Tiesio, na parang, ano ba to si Bea? Lagi na lang na-associate siya. Parang hindi magandang vibe. Kasi nga, gaya doon kay Rita, ganyan. Gaya nung sa breakup niya kay Dominic. Gaya nung pag-unfollow niya kay Kaylin. Gaya nung sa isang movie na ginawa niya, kasama niya yung Dami isang naman. Hollywood actor na pinipitasan. Parang puro ganun daw ang na-i-imbibe na vibe nito ni Bea. Kaya, wag naman ganun. Wag Pero naman ito nga, ganun. medyo nagulat din ako. Sino kaya ang... I think may nagsuggest dyan. Maybe stylist or At saka what. make-up. Oo. Tipa mo. Cute. Pero ano ang ganda, ang galing. Kasi talagang halos kamukha niya. Oo. Gwapo. Pero yun nga, tingin ko, may nagsuggest, may usually Siguro, naman, oo, itong siya mga man din, artista, talagang binibihisan lang to ng mga stylist Tsaka baka- or ano. Pero hindi naman May yan nirampa, di ba? resemblance, di ba? Hindi naman siya po dumadlo doon sa parang Hindi party ko ni sure, Richard, hindi ni ko na sure. Raymond Gutierrez na nakakostume Sa naman. opulence, Oo, hindi di ko ba? Wala sure. naman ganon. So, sa pictorial lang siguro niya ginawa. Pero at least dinilit niya, siguro Yes. na-realize Oh, din niya tama na, di ba? ay oo nga, parang medyo Oo, off sensitive na. pa itong mga ganitong issue. Okay, Although yung mga- kaso na yan, didinggin pa yan. Okay, yan po mga Marites. Ating Chika of the Week brought to you by Ugbo 24/7! Yan. Ito po mga Marites. Ito ang mainit na topic. Jan Estrada, may bagong foreigner girl. At Priscilla Meirelles nag-react, Prof. Yes! Pinag-uusapan niya. Nag-trending na naman yan. Viral. Si Jan Estrada, nagilig sa mga foreign-looking girls. Si Jan No? Pero, talaga? puro mukhang foreigner nga si girl. Oh, foreigner. At nakaakbay, sweet sila. Pumasok sa isang bar. Mukhang bar naman yan. Bayan, no? Pero nung una ko ito nakita, akala ko nga si Si Priscilla. Oh. Pero hindi nga. At basta yung nag-viral yan, nag-trending yan, nag-react na lang si Priscilla na may kanalaman sa, Karma. ano ba yung sinabi niya, may karma, tapos yung like an option,
Babasahin ko. Nasaan ba yun? When someone makes you an option, make them a memory. Ay, ang taray. So parang pinalalabas niya, option na lang siya. Di ba Diba? nag-react din si Jan dyan na parang nabi niya na Kaibigan lang. may karapatan ako mamili yun na kaibigan, babae man o lalaki. Oo. Di ba? Yun na nga Yun sinabi ang sagot niya eh, di ba? Tomboy man o Oo, bading. tomboy o bading, di ba? Oo. Trans man. Karapatan niya nga yan. di ba? Hiwalay na ba sila? Hindi pa, no? Naghiwalay, pero hindi legal, hindi rin anal, hindi rin divorced. Hiwalay lang sa bahay. Hindi, parang sinabi, may nagsabi kasi, parang may nag-comment kay Priscilla na magkasama pa rin naman sila sa bahay. So parang sinagot to ni Priscilla na parang something like paano mo nalaman or parang ganon. O parang ganun, yun na nga, yan natin siya dyan, lalaki tapos yan. nire-share pa niya yung isang Instagram user na karma is real and people's harsh treatment toward others will come back to them. Karma is real. Ang toroy. Di ba, bago ba kay Jan Estrada? Siyempre hindi. Pero kasi, Just Strada pa. pero kasi let's face it, married pa rin naman kasi siya at ang dami niyang anak. Oo, yes, sa mundo natin, parang magagawa mo, Jan Estrada, lalaki, laging ganyan. Pero nandun pa rin kasi, at si Priscilla, kung siya man ay kumukuda, kung siya man ay nagpo-post, let's give it to her. Kasi, karapatan niya yun. oo, nasaktan siya ang legal wife, di ba? Siyempre, oo. Pinanggalingan na yan ni Janice de Belen. Sinabi na kasi, wag na gumayan dyan Jan Estrada is Jan Estrada. Di ba? Okay. Bigla ko tuloy naalala yung kissing ek-ek nila ni Gretchen dati, di ba? Oh, di ba? Nag-viral din yun, di ba? Pero ano daw yun? Katuwaan lang. Katuwaan lang daw. Ano ba yun? Baka ito katuwaan lang din na naka-akbay siya sa foreign girl. Hindi ka ba pwede umakbay kung kaibigan mo? Very sweet. Di ba? Char lang. Ito, dito naman tayo kay Coach Pablo. Umiyak sa The Boys Kids. Yes, Prof? Coach Umiyak ba? Pablo. Coach Pablo ba? Hindi si Coach Tel, si Coach Pablo. Kasi di Nakalagay ang ba? Pablo, di ba? Pablo nga. Oh. Nagkaroon na ng battles, di ba? O, yun yung napanood nangyayari ko ngayon sa yung The Voice episode Kids. doon. Tapos talagang parang hirap na hirap siyang pumili ng isa lang doon sa tatlong naglaban-laban doon sa team niya. Ang ginawa niya, nilapitan na lang niya yung gusto niyang piliin, tapos niyakap niya yung tatlo, tapos iyak siya ng iyak kasi parang ang sakit-sakit Siyempre daw naman. na pumili na ang gagaling ng mga Ang hirap nasa naman team niya. talaga. Yung episode na yun, yung tanggal. Ikaw Oo. mismo, ikaw nagturo, ikaw magtatanggal. Kaya, Tapos sinabihan tuloy siya ni Joe, ngayon nararamdaman mo na yung nararamdaman ko dati. Ganito, ganyan. Sabi ni Julian. Na sumegway naman si Stel. Naku, tumigil ka na ng ka-arty mo. First time niya kasi ito na yan. First time niya nun eh. Oo. So, nakakatuwa lang yung napapalapit siya dun sa mga contestants. At silang dalawa ni Stel ang madalas na pinag-uusapan nung nagtitrending dahil dun sa bardagulan nila. Magaling Dun sa yung The Voice batang Kids. yung batang napanood ko, yung kay Stel. Yung batang maliit. Yung mahusay, yung boses. Si John Rex ba yun, no? Pero ang Basahin hirap lang. naman talaga kasi. Oo, yung tinuruan. Hirap mamili. Una-una pinili mo, inikutan mo. Tapos pagsasabuhin mo. Minsan nga hindi pa sa'yo Oo eh. Yung nga. pag magagaling lahat, Eh, hirap na mamili. Yung pang minentor mo na. Nakapag ano ka na. Tapos ang nakakaloka, wala sila ngayon nung Brutal din steel. kung ano eh. Yung Kaya, steel na kasi- pwedeng kunin siguro Ay, malay natin. tatlo. Baka- Tapos biglang pinili ko lang isa, pwede yung i-steal yung hindi ko napili. Walang ganun ngayon dito sa wala ba sa The episode. Voice? Wala ngayon Oo. dito sa portion na to. Hindi ko So, alam kasi yung The Voice eh. Basta, Ay, pero malay mo naman. Pag di ba sa meron susunod. parang Oo. wild, ano, di ba? minsan ganun eh. okay. Natanggal na. bababalik pa. At minsan yun ang nananalo. Correct. Abangan niyo pa yung mga bardagulan ni Stel tsaka ni Pablo. Masaya lang ako Oo, fan na ako ngayon ni dalawa. Pablo. Oo, di ba? Parang liklit ni Pablo, di ba? Oo. At saka ano siya parang nagsasalita, yung alam mo galing sa puso. Oo, dahil nga kasi siya yung pinaka-boss nila dun sa ano, manager ng grupo yun, di ba? Okay, dito. Mateo Gudicelli, nag-aral sa Harvard. May napapasara all. Yes. Alam mo, good vibes naman to. Ginulat ni Mateo ang lahat sa kanya Instagram na mag-post siya na siya ay nasa Harvard, Harvard University, pero nandito siya sa Harvard Business School kung saan, syempre, mas ine-enhance niya, mas gusto pa niya mag-improve ang kanyang kaalaman pagdating sa pagnenegosyo. Business. Yes. Taray. So,
maraming mga celebrities din na nag-comment, pinupuri si Mateo, natutuwa kay Mateo, si sila Ann Cortez, sila Han, sila, who else? Basta ang dami na nagsipag sila Iza Calzado, etc. Ogie Alcacid. So, meron ding ng daot. Sabi ba naman, parang Harvard, makakatulong ba yan sa bayan? Bakit? Pag parang gano'n, makakatulong ba yan sa Kami nga naman siya lang dyan, proud na proud kami. Sinagot no? siya ni Mateo. Ang sagot ni Mateo, that's my goal. Parang something like that. Oo naman, di ba? Positive pa rin. Oo. Maganda. Tapos Ang nakakatuwa ganda lang. nung, wait lang makat kita. Natuto ako doon sa G Productions Incorporated. Yes. Yun na yung kanyang nirepresent sa business. Okay. Tapos, ang mga classmate ni Mateo dyan, talagang, of course, Harvard kasi, iba't ibang bansa. So, yun yung experience niya na yon na he got to meet different kind of nationalities, magkakaklase sila. Correct, di ba? Tapos, may Big isa pa deal nga na doon, yun. parang kinomenta niya I think, captain of the... siguro captain of the Navy or something like that. Then, meron siya na-meet na Pinoy sa cafeteria ng Harvard na nag-comment, tuwan-tuwa si Mateo, sabi niya, I'm very proud of you. So, most likely yon baka talagang Harvard student na Pinay. Yan. Then, pala sinabi si Mateo kung hanggang kailan ang kanyang pag-aaral dyan. Pero ito nga, sabi sa mga comment, kung yung ibang male celebrities daw, kumbaga, kung ano-ano yung ibang inaatupag. At least yan. At nakaka-proud si Mateo kasi, ito, kumbaga, hindi siya tumitigil sa pag-aaral. Tapos kaya sabi ng iba, alam mo, sana Sarah all. Why not? Instead na sana all. Sarah all. Baka natin sa susunod si Sarah na rin ang nag-aaral dyan. Hindi malayo, Pero feeling ko diba? short course lang ito. na kinuha Tingin ni ko din, Mateo. short course Yeah. lang. Kasi pwede din maging choice ni Mateo na na online. Kasi nag-o-offer ang Harvard Yeah, na yeah, mga yeah. online short courses. Pero which is for me, mas okay. Kasi mas iba naman yung experience talaga na nandiyan. Nandun ka. Kami nga naman siya lang daw maghapon. Ayoko na lumabas ng campus. Di ba? Masaya. So congratulations, Gian Mateo. Gian Mateo. Gian Mateo. Shelly. Tuloy mo lang yan. Okay. Sarah all. Ito, Rulo Madrid pinayak ang tatay dahil sa french fries. Ano to, Prop? Natouch ako dyan sa kwentuhan nila. Oo. Doon sa binalita mong show ni Mikey Quintos. Yung cooking pabahay. something. Lutong bahay. Lutong bahay. So nag-guest yung mag-ama. Ni Ray, doon. oo. Oo. Tapos kwentuhan sila, ganyan-ganyan. Naikwento nga nitong tatay ni Ruru na 5 years old pa lang pala itong si Ruru, kumikita na. Nagmo-model-model na, rumarampa-rampa na siya. Tapos, there was one incident daw na habang nakabackride kasi wala pala silang sasakyan no, kundi motor, inihahatid niya sundo sa pang fashion show events itong si Ruru. Ang bayad sa kanya that time, 500 pesos yung TF niya. Or, kung ano yung pinasusot sa kanya ng designer, yun na yung Kanya bayad. Kanya na. Kasi nagagamit naman doon sa mga gossip, mga event ni Ruru. Tapos, ang din pala ni Ruru, favorite niya, isa sa mga favorite niya kainin yung french fries. May nadadaanan silang para food joint na laging nire-request ni Ruru na sana makabili, makatikim din daw sila ng french fries. Natuwa yung tatay niya kasi, may 500 na tayo anak, pwede nating mabili yung french fries kasi mga 30 pesos lang daw that time yung french fries. Ang nangyari, hindi daw sila binigyan ng TF kasi nga, kung ano yung pinasuot sa kanilang dami, Ayun na yun na yung TF niya. Hindi daw niya akalain na hanggang nagkaedad na itong si Ruru at naging sikat ng artista, nagmarka pala sa isip ni Ruru na kinikwento si Ruru na nagkukwento na naging motivational niya yon yung French fries, yung French fries, yung inspirasyon na one of these days hindi pag may naghiling ang mga kapatid ko ganyan na kahit anong simpleng bagay na hindi madaling nakukuha yung pera. Parang gano'n. Tapos, dahil doon, iyak yung tatay niya. Umiyak ka rin. Naiyak ako, natouch ako. Tapos, nakakatuwa pa itong kikay itong si Mikey, di ba? Nilapitan yung daddy, tapos niyakap-yakaw, ganyan. Naiyak dahil doon sa french fries. Masaya lang yung kwento. Nilagaluan ng french fries. Hindi ko alam kung binigyan nila o pinagluto ng french fries. Pero doon sa napanood kong episode, na-touch yung tatay kasi markado pala kay Iruro yung ganong eksena. Yun lang, masaya lang. Diba?
ba? Isipin mo at 5 years old. Sana all. No. Diba? Pero si Daddy kasi, talagang siya yung nakabantay kay Ruru ever since nung nag-start pa lang si Ruru. Nakatuwa. Then si Ruru naman, in all fairness to Ruru very generous talaga siya. Like sa mga, kahit sa mga kaibigan niya. Halata naman. Yeah. Si Ruru. Isipin mo, may green bone siya sa MMFF. Tapos, bago mag-end ng year, may lolong. Lolong. Saan ka pa? Sana kasi all, nga, diba? ang sabi, si Ruru lang ang nakatalo in a way kay Coco Martin sa Yun. rating. Yun. May ganon. Oh, di ba no? Hindi pa namatay si Lolong, di ba? Di ba? Hindi naman natin. Kasi Kaya may lolong ulit natatransform sila sa biglang tao, di ba? Gano'n. Kasi meron sila parang Atubaw. hindi ka napanood eh. Panood ko, Diyos ko. Ang galing-galing doon ni Rochelle, pangilinan din At doon. kasama ulit siya dito sa Lolo. Ay, hindi pala sa Grabe, galing. Encantadia pala yung bago na yung director. Magaling din siya doon. Alam mo, may kusog ako si Rochelle baka mawala sa Pulang Araw. Dahil Ang galing. Kasi may, Meron siyang- may lolo. Ang galing din niya Oo. doon. Kakaloka Kasi, siya. di ba mukhang paunti na tong mga comfort Character. Oo, yung mga Nagpe-preempt re-rate doon. tayo. Spoiler. Ikaw ang nagsabi niya. Ikaw yan, ha? Ito, saka na, abangan na lang natin yun. Yung mga masusunod na ganap. Ganun lang yun. Ito, Nadine Lustre, tahimik nag-celebrate ng kanyang birthday. Yes, tahimik. Tahimik. Okay. Ano? Hindi, Enough. sa Siargao. Doon siya nag-celebrate noong October 31. Siyempre, alam na natin kung sino ang nasa Siargao. Yung kanyang life doon. Tapos, nakakatuwa lang kasi may simpleng gumamela lang siya dito na parang sinabi niya, isa siyang gypsy. Di ba ang gypsy yung palipat-lipat ng lugar na nandito lang na natagpuan niya yung harmony, peacefulness, etc. So yan, ganyan siya. Para siyang Hawaiian girl doon sa isla. Yan. Total, tapos na naman yung Third. uninvited, di ba? Yes, yun ang susunod yung pagkakaabalahan. Tapos na talaga i-shoot. Yun. Happy birthday, Nadine. Happy birthday, Nadine. 31 years old na siya, ha? Okay, Ako ito naalala ko si Alan Jones. Na, Dahil nakita ko si Nadine. ay, aray ko. Anong connect? parang alam ko na yan. Alam na yan. Alan D! Yun na. Mga pelikula ba But I yan? love Nadine. Oo. Ay, oo! Pelikula ba to? I love Nadine. Hindi naman yung nanay-tatay yan, ha? Hindi. Okay pa naman. Hindi yata. Alam ko na hindi nga na yung... Hindi yun. Basta, Next item, please. basta isa sa pinaka-syongit daw. Tama ba ako? Ito. Blind item? Sigaw ng netizen. Sigaw! Sanya Malandi. Malandi ka daw! PhD. Ikaw nga, ano ba yun? Tungkol saan ba to? PhD? Sa Pulang Araw yan. Pulang Araw. Mauna ka PhD. Hindi nga, ito nga yun, na nag-guest si Sanya Lopez sa Fast Talk ni Tito Boy Abunda. So si Tito Boy, syempre nagtatanong siya. Kaya may normal lang. Gano'n naman talaga. Lucrezia din Syempre, kasi magtanong. Oo, pero syempre, haluan mo ng konting kilig. Dahil Oo. una, si Sanya naman talaga at saka si Alden ang magkapareha Sa Pulang Araw. Correct. Klaro yan, ha? Klaro. At nagkaroon na nga sila ng sexual Eksena. Intimate na intercourse eksena. nga sabi ko. Kung saan si Alden na naka-de-virginize Oo. kay Teresita Borromeo. Okay? Kaya nagalit si Dennis Trillo. Ganun ba? Tinanggap naman niya na hindi ka na virgin. Ayan. Anyway, Hindi ka nakaka-relate. Hindi mo nakakaloka napanood. lang. Don't Kasi watch it. kung kilala niyo si Sanya Lopez, ganun talaga siyang sumagot. Okay. Talagang bungis-ngis siya sumagot. Kahit anong tanong mo sa kanya, pag tatawa talaga yan. So, I think na-misinterpret ng mga, lalo na ng mga anti-Sanya, o yung konting lang ay nagagalit na medyo may malink lang kay Alden. Hanggang ngayon, ganyan pa rin. Yes. Tapos nagkataka kayo, bakit walang jowa si Alden? Talaga, tumalak no? Kasi diba? Anyway, yun. So si Sanya, ang mga sagot niya, Ayan, di ba? Hindi ito yung mga Di ba? Basta- Katring. Ano yung Katring? si Catherine Catherine. yun. Oo. Kasi yun ang pinopromote kasi ngayon, may movie. Kaso may teleserye din sila. Although hindi naman nila pinupush yung Diba? team up nila doon. Please respect Alden. Di ba? Oh. Leave Alden alone. Bakit? Ayaw ko sa Living kanila. man niya yan doon. Kasi nga tinanong ni Kuya Boy. Tapos tuloy ka, PhD. Basta yun. Yung mga sagot ni Tanya, Ayan, no? at tinatanong siya, kumusta si Alden, Oo, di ba? kumusta humalik? Kumusta humalik. Sabi naman ni Sanya, professional si Alden, at Paano kinakamusta ba yung siya. professional na halik?
Hindi ko, ano ba yun? Sige. Kasi nakakaloka din naman. Ang ba siya bumalik? Professional po. Kaya mature ba? Ang ibig niya siguro Magaling sabihin na. doon, hindi. Ang ibig niya Marunong siguro, na. ang ibig niya siguro sabihin doon, Ano? walang halong mali siya. Yan. Oh, wala namang Hindi- pag-take hindi- advantage. yes, hindi So, nagsasamantala. Yun ang ibig sabihin Pwede ng naman sabihin professional. ganun, di ba? Bakit? Di ba? Pwede Napanood ko kaya yung eksena ng yun. Ano ba? Ako din, alam mo, napakawala lang nga Tsaka eh. wala nga. Naka-cover ka, tapos nakayakap lang na ano, Kaya di ba? Di ba, tinuloy ba nila? Kaya Wala nagagalit kang pinakitang, ako. di ba? Anong tinuloy? Yung sena. Anong eksena tinuloy? Doon yan sa serye, ganun meron. ba? Talagang buti na Lovers lang. kasi sila. Pero buti na lang din nangyari yun. At least hindi si Dennis na nakauna. Oh, pero tawa-tawa ako. Ang galing-galing mo, Dennis. Ibang klase ka. But anyway, tuloy. Oh. Anyway, yun na nga. Tapos yun, Kaya yung mga netizens, Hindi, Oh, ang sabi din ni ending. Sanya kasi, kinakamusta siya ni Alden, of course, okay ka lang, or gano'n, which is normal naman. sa magka-eksena, lalo na, Lalo't intimate yung kinukunan. yes, so yun. So, ayun na, minasama na naman ng mga netizen, tinawag si Sanya ang malandi, Kasi nga- tinawag si Sanya na kinikilig, okay, Yes, mga yes. ganyan. Oo. Tapos parang ang feeling nila, di ba nakikisawsaw, kumbaga, meron nga cut din, ano, wag kang mag-feeling dyan. Yun. Ang feeling nila, nagpipiling si Tanya, na may something si Alden sa kanya. Oo. Tapos meron dyan, ilang beses ka na dinanay ni Alden. Oo. Baka Mahi- nung for the third mahiya time, ka hindi naman. ka pa. Mga ganun. Kaya naalala ko yung interview ko kay Sanya recently lang. Nung tinanong ko nga na, dati kasi ang dami nang babas sa kanya, kahit na hindi pa sila nagkakasama. Ngayon ba, medyo wala na o nabawasan na. Nagulat ako sa sagot niya na, mas dumami po. Totoo pala talaga. Yes. O, di ba? Although yung iba dyan, feeling ko, yung ibang nakisawsaw dyan sa issue na yan, hindi man talaga siguro nila pinanonood yung pulang araw. Kasi yun naman ang Yun lang pinag-uusapan na siguro. pinopromote ni Sanya. Kung hindi kayo nanonood, huwag na kayo magsawsaw. Kasi talaga nangyayari po sa eksena yun dahil yun ang tinatakbo ng kwento. Kaya nga. Diba? Lalo ngayon, nahuli na si Teresta. Na siyang leader, nahuli sila ni Rochelle. ay, ako po mga netizens talaga. Okay. Okay, mga Marites! Yan po sa Langgong Chika mula sa Marites University! Ang bilis ha, susunod na ang daho. Yeah, di ba? 10:05.